Una ho, good morning po sa inyong lahat. Good morning. Pwede ho ba pakitanong yung katabi ninyo, are you okay? Are you okay? Siyempre, ano ang paborito natin na sagot? Okay lang. Diba? Pag tinanong mo yung kasama mo, okay ka lang? Okay lang. Okay lang. Para ho nung minsan, alam niyo po yung ang dami ng ginagawa, magaling tayo magpanggap, no? Pag tanong, okay ka lang, okay lang. Pero hindi mo alam, nahihilo na, no? Parang yung kaibigan ko, meron akong tita, sorry. Pag birthday ho, dati meron kaming reunion. Sa reunion, laging merong potluck. May family reunion kami noon, na bawat family magdadala ng food. Pero you can bring any food except spaghetti. Kasi meron kaming tita na siya lang ang pwedeng magdala ng spaghetti. Siya lang. At pag dinala niya yung spaghetti, hindi lang basta dadalhin, siya ang maglalagay sa amin. At pag nilagyan niya kami, laging meron ng next question. Kamusta yung spaghetti? Sabi sa nanay ko, kamusta yung spaghetti, ate? Okay lang. Tinanong ako, Father, kamusta yung spaghetti? Okay lang po. Hindi lang namin masabi sa kanyang, napaka-asim nung spaghetti niya. Natatakot kami kasi medyo masungit. Ano kaya kami ginagawa namin, pag kinain namin, subo, lunok, inom. Subo, lunok, inom. No, yun na lang, para hindi magalit. Yung aking pamangkin, sinubuan ng aking tita, pag subo sa kanya, sumigaw yung bata, ang pangit! Lahat kami nagulat. Kami nga, kinimkim namin, ito sinigaw pa. Pero lahat kami nabunutan ng tinik sa dibdib. At last, may nagsabi ng totoo. You know, your body talks. Pag tinatanong yung mga kasama mo, bakit mo tinatanong ang isang taong, kamusta ka? Bakit mo tinatanong ang isang taong, okay ka lang ba? Kasi meron kang napapansin. Parang may hindi tama. May nakikita ka sa kanya. Your body talks. Nagsasalita ang katawan. Meron at mayroong makikita ang mga kasama mo. Bakit matamlay ka? Bakit maputla ka? Gutom ka na naman. Kakaalmusal lang natin. Bakit parang wala kang gana? Umagang-umaga pagod ka na. Kasi nagbibigay ng tanda ang ating katawan. And every day, laging nagbibigay ng tanda ang ating katawan, ang ating sarili. Kaya minsan tatanungin mo, bakit ganito sila sa akin? Well, tignan mo, ano bang sign ang binibigay ng ugali mo sa kanila? Ano bang sign ang binibigay ng pagtrato mo sa kanila? Ano bang sign ang binibigay ng pananalita mo sa kanila? Ano bang sign ang binibigay ng kilos mo sa kanila? If we will go to our short gospel for today, sa panahon ng Panginoon natin, and maybe bago pa siya dumating, even in the Old Testament, naghahanap na, naghihintay na ng sign ang mga tao. Bakit sila naghihintay ng sign? Especially the Israelites. Dahil pagod na sila. Dahil hirap na sila. And normally, dun yung punto, dun yung time na humihingi na tayo ng sign. If we are so tired, bothered, worried, Lord, ano ba talaga? Give me some sign. Aalis na ba ako o hindi pa? Kukunin ko ba? Tatanggapin ko ba o hindi? Paniniwalaan ko ba o hindi? Ito yung mga time na nasasabi mong, Lord, give me a sign. Kapag nahihirapan ka na, kapag napapagod ka na, kapag nabibigatan ka na, kapag nalilito ka na. Dahil minsan, kapag blessed ka na, ang yabang mo talaga. You think you know everything? You think you have everything? Kaya siguro hindi natin pwedeng masisi yung mga tao sa gospel natin. Yung first line lang ng gospel natin, while still more people, maybe may mga naniwala na, but there are still more people who are waiting for the sign. Kaya huwag tayong magagalit sa isa't isa. Huwag kang magalit sa mga kasama mo kung tawagin mo, ang slow naman ito.
Baka sila ay nandun pa sa more people who are waiting for the sign. Be patient. Be understanding. Hindi tayo pare-pareho ng kaya at alam. Maybe one day, ikaw naman ang hihintayin nila. But for now, learn to be patient. Some people are still waiting. Yung iba siguro kailangan pa natin bigyan ng oras para makaintindi. Bigyan pa natin sila ng oras para matuto. Because who knows, one day, ikaw naman ang hihintayin nila. Ikaw naman ang iintindihin nila. Sabi nga ng Biblia, panapanahon lang yan. Oras-oras lang yan. Kaya hindi siguro naman pinagalitan ni Kristo, pinagsabihan niya at nag-worry. Yung pagsasalita ni Kristo dito sa mga taong ito, remember, hindi lang sila. Do you remember the gospel about the Chorazin and Sidon? Minsan pang sinabi ni Kristo sa mga bayan na ito, kawawa ka Chorazin, kawawa ka Bethsaida. Ano ang sabi ni Kristo sa kanila? Sapagkat marami na akong ginawang himala sa inyo, pero hindi kayo naniwala. Kaya tayo rin naman, siguro, dapat matuto pa rin tayong maniwala at magtiwala. Huwag tayong nabuhay na parang laging tamang hinala. Matuto pa rin tayong maniwala at magtiwala. Perhaps, everyday, nandiyan na yung sign. Kaharap mo na. Binibigay na. Kaya lang, gumagawa ka pa rin ng sarili mong problema. Gumagawa ka pa rin ng sarili mong diskarte. God is already giving you the sign. Maybe hindi ganun ka-extravagant. Hindi ganun ka-extraordinary. Hindi ganun ka-grande. The ordinary things, the simple little things in your life can be the greatest sign of God to you. Since nag-happy birthday na kayo, every month yata, many of the churches now are having the birthday blessing, no? Kadalasan, no, every first Sunday, tinatawag sa simbahan yung mga may magba-birthday of the month, no? Binibless. Naranasan niyo po yon. Sa ibang simbahan, tatawagin, pe-pray, be-bless. Doon sa simbahan namin dati, napansin po nung aking isang servant, tuwing na lang mag-first Sunday, may isa kaming regular na nagsisimba. Tuwing mag-first Sunday birthday blessing, pumupunta. Ano, buwan-buwan birthday niya. Sabi nung aming servant, Father, hindi mo pa napapansin yung babaeng yon? Punta kapag birthday blessing. Habang yung iba, ayaw pang tumanda, ito nagmamadali na. Yung iba nga ayaw pang magpasabi ng edad nila. Pag tinanong, ilang taong ka na? Secret. Puting-puti na buhok mo, secret pa rin. Kita na ang sign. Pero alam nyo, maybe, may tama din yung ginagawa ng babae. Maybe for her, it's not a once-a-year celebration. It could be an everyday celebration. Na araw-araw, every morning must be a new sign of God to you. Ang bawat umaga ay isang bagong tanda ng pag-asang binibigay ng Diyos sa iyo. Every Wednesday, nagse-celebrate na rin po ako ng Mass sa Baclaran Church. Friday in Quiapo, Wednesday in Baclaran. No, ang kadalasang misa ko sa Baclaran, 3:45 ng hapon. But 3:45, novena prayer, then Mass. Normally, mga 4 p.m. na nag-start yung Mass after the novena prayer. And then, mga 3 weeks ago, ako po ay magmamadali kasi 6 p.m. yung Mass ko sa parish. Malapit lang naman Baclaran to Malate. Yung paring nauna sa akin, mukhang ginanahan. Nag-overtime. So nag-start ang misa ko, 4:15. So medyo ako po natataranta na, nagwo-worry na. Then after the Mass, nagmadali akong lumabas papunta ng harap ng Baclaran para mag-taxi na. Tinulungan ako ng mga gwardya. Paglabas ko, may taxi na. Pagupo ko, nakapolo kong ganito. Sabi ng taxi driver, wow, swerte naman. Si Father ang pasahero ko. Ako, kuya, doon po tayo sa Assumption sa Malate. Father, nagmisa ka? Opo, kuya, katatapos lang.
Diyan ka ba naka-assign? Hindi po kuya, doon ako nasa-assumption. Pero lagi ka, kuya, paandarin mo na. Nagmamadali na tayo, kuya. Paandarin mo na yung taxi. So andar siya. Habang umaandar, nakukwento ng kwento. Hanggang sa sabi niya, Father, may tanong nga pala ako. Ano po yung kuya? Father, bakit ba nagpapabless ng sasakyan? Bakit ba nagpapabless ng sasakyan? Sabi ko, alam mo kuya, hindi naman yung sasakyan ang binibless talaga. Kundi yung driver, yung may-ari, kayo ang binibless. Hindi lang yung gulong, hindi lang yung upuan. Kaya pa nagpapabless po kayo ng bahay, sana hindi lang yung aso ang nandoon. Dapat kayong nakatira ang nandoon dahil kayo ang ibibless talaga. Hindi yung sahig, hindi yung dingding. So after po ng sagot ko sa kanya, sabi ko, yung tao ang binibless kuya, yung driver. Sabi niya, alam mo Father, itong taxi ko nga, hindi pa ito nabibless eh. Naku, Diyos ko, sabi ko, kunwari pa, gusto lang pala magpabless ng taxi niya. Hindi pa ako diniretso. And sabi ko na lang, ganun ba kuya? Tapos tumawag na lang ako sa staff ko, sabi ko, abangan niyo ako sa gate, magdala ka ng holy water. Pagdating namin sa tapat ng parish, sabi ko sa driver, kuya, mag-park ka muna sa gilid, i-bless natin itong taxi mo. Wow, naku Father, thank you po. Tuwang-tuwa. Sa sobrang tuwa niya, habang nagbe-bless ako, panay ang video lang niya sa akin, binibidyo niya ako, hindi naman sumama magdasal. At pagtapos kong i-bless yung taxi niya, sabi ko sa kanya, ay kuya, ito nga pala yung bayad ko sa taxi. Kinuha naman. Sabay alis. Sabi ko, walang stipend yun na. But you know, every day, hindi lang tayo ang naghahanap ng sign. As we continue this new week and new day that the Lord is giving us, let us pray. Let us prepare ourselves. Ihanda mo ang sarili mo. Hindi lang dahil makikita mo na ang sign, kundi dahil baka ikaw ang maging sign sa buhay ng mga taong naguguluhan na, napapagod na, nahihirapan na. Every day, your new day, your new life can be a great sign of God to your brother, to your sister. Ang bawat umaga ay bagong tanda ng pag-asa, hindi lang para sa iyo, kundi dahil sa iyo. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.